Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening! Andito na naman po tayo, RJYC Vlog. So ito, may mga pag-uusapan tayong kalokohan na naman ng mga galamay ni Tambanakaw. But before that, please like, subscribe, comment, and share. So ito nga guys, may bago tayo, di ba? So meron uling naghain ng pangatlong impeachment case kay BP Sara. And guess what? Sino daw ang naghain? Yung pare. Sino ba tong si pare? Pare ng Catholic, I would say. Pero itong nakakatawa dyan, si Father ay hindi man niya kilala personal si BP Sara at narinig lang daw niya doon sa Tuwadcom yung kanyang mga pinagsasabi. Ibabase lang niya yung kanyang judgment sa Tuwadcom. O, diba ang husay? Hiyang-hiya naman kami kay Father. Si Father kaya, kamusta naman ang kaban ng yaman? Kasi, you know what? Nakakalungkot ang Pilipinas dahil kahit ultimo yung nag-aral ng Biblia, kung talagang yun ang kanyang purpose in life, ay kayang-kaya na ring bilhin ni Tambanakaw. Nakakahiya ang Pilipinas at isang kahihiyan ito sa na bumubuo sa mga obispo at mga Katoliko Romano. So sana kung merong mga obispo at yung mga ano bang tawag sa mga pinakamataas na member or pare sa Catholic, I don't know what they call them, siguro naman pwede nyong pagsabihan itong julalay nyo na pare din na sana naman masama ang nanghuhusga ng kapwa, masama ang nanghuhusga ng kapwa tao. Kasi obvious naman hindi niya kilala personally si BP Sara at pinagbabatayan niya lang yung mga pinagsasabi niya sa Tuwadcom. Yung Tuwadcom wala namang credibility. So that means yung pinagkopyahan mo walang credibility, di yung nagsasalita wala na ding credibility. Bakit unang-una, alam naman ng taong bayan yan na ginagawa lang naman nila yan dahil pamumulitika lang. Gusto lang nilang siraan ng mga Dutertes. Gusto lang nilang siraan si BP Sara. So, now what? Ang pagbabatayan ng pare ay yung sa Tuwadcom. So, wala na. Nalintikan na. Tapos, eto pang nakakatawa. Ang sabi ng pare, thou shall not steal thou and thou shall not, may sinabi pa ba siya don't kill or something? Ang lakas ng loob magsabi ng ganun ng pari na to kay BP Sara. Hindi ba't yung mga pinaggagawa nila pang i-steal din yun sa pera ng taong bayan? Kasi wag na tayong maglokohan, Father. Wag tayong maglokohan na yung pagiging mo dyan, na bigyan ng impeachment si BP Sara ay trip-trip mo lang. Hindi yan. At you did that for free just because you're may pagmamahal sa taong bayan. No! Wag tayong maglokohan. Dahil alam na alam nyo na yung ginagawang paninira sa mga Dutertes ay isang paraan lamang para hindi sila makaupo sa posisyon. Okay? So, anong klase kang pare para i-judge mo ang isang taong minamahal ng taong bayan? Sino ka? Anong silbi ng pag-aaral mo ng Biblia kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo madisiplina yung sarili mo na itikom yung bibig mo at manghusga ka ng kapwa mo tao? Like, who are you? Just because pare ka? Totoo na yung sinasabi mo? Mga utot nyo, alam nyo ba kayo nagiging kasiraan kayong mga paring hindi matitino sa mga Katoliko? Kaya yung mga ka-member nyo dyan sa Catholic Church, ayaw na nilang magsimba dahil sa mga katulad nyo. Wag na tayong maglokohan, Father. Hindi mo ginawa yan dahil mahal mo ang taong bayan. Tigilan mo kami. Ginawa mo yan dahil sa magkanong dahilan.
True yan. Walang libre sa mundo. Hindi mo sisirain ang kapulungan ng Katoliko ng ganun-ganun lang. Meron yan. Lahat kayong mga nasasapalan ng salapi, yan ang reason nyo kung bakit ginaganyan yung mga Dutertes. At ang kakapal ng mukha nyong magsabing, thou shall not steal. Kayo nga dyan ang nag-i-steal na numero 1. Dahil yung binabayad sa inyo ni Tamba, pera ng taong bayan yan, Pader. Ang kakapal ng mukha nyong lahat. Kaya nakakatawa na lang kayo eh. Ang kakapal na mukha nyong magsabi, thou shall not steal, thou shall not kill. Utot mo, father. Dapat hindi father eh. Pader ka lang kasi padag-padag ka lang sa pader. Kasi kung matino kang father ng Catholic, hindi mo gagawin ang manghusga sa kapwa mo dahil itinuturo yan sa Biblia. Na huwag kang mang-aalipusta at huwag kang manghuhusga ng kapwa mo. Hindi pa nga napatunayan na totoong may ginawang masama si VP Sara, nandyan ka na sa panghusga mo, may pa-impeachment ka pang nalalaman dahil sa magkanong dahilan. Huwag tayong maglokohan. Yan ang totoong dahilan kung bakit nyo ginagawa yan. Lahat may bayad. Wala nang libre sa mundo. Tubig nga may bayad kahit na may uod yung tubig eh. May bayad pa rin yan eh. Wala nang libre sa mundo. Kaya wag nyo kaming lolokohin. Hindi nyo maloloko ang taong bayan. At yung mga pinagsasabi mo dyang mga statement mo, hindi mo alam sinasabi mo. Tungang ka. Tapos parang gusto mo pang palabasin na bogus yung mga tanga, confidential funds nga eh. Naturingan kang pare, tanga-tanga ka. Sorry ha, hindi kita igagalang kasi wala ka rin galang sa kapwa mo tao. The fact na hindi mo ginagalang si VP Sara, hindi nyo rin ginagalang ang 32 million na nagtitiwala sa kanya at ang kanyang mandato. Wala kayong makukuhang respeto na kahit katiting sa taong bayan dahil wala rin kayong binibigay na katiting na respeto sa taong pinagkatiwalaan at niluklok ng taong bayan na 32 million people. So, if you think that people are gonna respect you, I don't think so. Wag, like only in your dreams. Alam mo ba yung Father, yung do unto others what you want others do unto you? Yun ang ginagawa sa'yo, gagawin sa'yo ng taong bayan, tandaan mo yan. Kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, babalik sa'yo yan. Yes, like you see my finger, babalik sa'yo yan. Kaya akala nyo ba, dahil nagkaroon kayo ng salapi, ligtas na kayo? Hindi. Yung mga pinaggagawa nyo sa kapwa nyo, may kapalit na parusa yan. Kaya wag kayong magpakasiguro. Dahil lahat ng ginagawa nyong kasamaan sa kapwa nyo, may kapalit na parusa yan. Alam na alam mo yan dahil pare ka, nag-aral ka ng mga version ng Biblia. Ang masaklap lang, hindi mo inadapt sa sarili mo yung mga pinag-aralan mo. So ikaw, Father, ano man pangalan mo, sa sobrang hindi ka kilala ng taong bayan, pati pangalan mo, hindi matandaan. Kung ano man yung binabalak nyo, hindi kayo magtatagumpay. At ikaw, Father, ang dapat na mangumpisal ka na dapat. At magbulay-bulay ka na. Dahil yung ginagawa nyong kalokohan sa kapwa nyo, babalik sa inyo yan. Akala nyo ba, nakakatuwa yung mga pinaggagawa nyo na ganyan? Hindi kayo nakakatuwa. Hindi kayo nakakatuwa. Nakakaperwisyo kayo sa taong bayan dahil hinuhusgahan nyo yung kaisa-isang taong nagsilbi ng tunay sa taong bayan. Kaya nakakaawa kayo. Nakakaawa kayong mga pare kayo. Wala kayong awa sa taong bayan. Basta lang magkaroon kayo ng pera, yun lang importante sa inyo. Hindi na kayo nahiya. Kaya dapat sa inyo, maparusahan din. Dapat sa inyo, huwag paniwalaan. Dahil sa mga kalokohang ginagawa nyo. Hindi kayo dapat pagkatiwalaan.
So if you think na pagkakatiwalaan kayo, I don't think so. Malabo yan. Walang magkakatiwala sa inyo dahil sa mga pinagagawa nyo. Nakakahiya kayo sa taong bayan, pari pa man din kayo. Ang kakapal lang mukha nyong manghusga sa kapwa nyo. Yan ang masasabi ko. And ikaw, Father, hindi ka makakakuha ng kahit nakatiting na respeto sa mga Pilipino na mandato ng BP Sara dahil ganyan din po ang ibinato nyo sa kanya. At habang dinudurog nyo dinudurog nyo ang 32 million people na nagtiwala kay BP Sara, okay? So, mahiya-hiya ka naman sa balat mo. At huwag ka magsasabing, thou shall not steal. Because you are the one who steal money from the Philippines, from the Filipino people. Dahil yung perang ibinayad sa inyo, pera ng taong bayan yan. Mahiya kayo, nakakahiya kayo. Naintindihan nyo? Okay, goodbye. Wala kang puso na pare. Kahihiyang ka ng mga Katoliko. Yun. Okay? Okay, bye.